Let's make pianono with Yema fillings. Let's bake it! For our pianono, gagamit tayo ng 1 cup of cake flour and 1 teaspoon of baking powder. And then, isift lang natin ng mga 3 times para talaga maging fluffy yung ating pianono. By doing this method, nagpapasok tayo ng air doon sa ating pinaka-flour. Kaya mas nagiging fluffy yung ating chiffon. Then, gagamit din tayo ng 4 pieces of egg yolk, half cup of water, and 1/4 cup of cooking oil. Gumamit kayo ng cooking oil na hindi basta natutulog kapag nilagay nyo sa ref para hindi titigas yung ating pinaka-pianono. Gagamit din tayo ng 1/4 cup of white sugar, and then imix lang muna natin mabuti bago natin ihalo yung ating flour. And haluin nyo talaga siya mabuti para walang matirang mga buo-buo na flour. Huwag kayo matakot na ma-overmix kasi hindi naman ito ma-overmix yung ating mixture. Basta haluin nyo siya mabuti hanggang sa wala na kayo makita ang trace ng mga flour. Kung meron din naman kayong hand mixer, pwede nyo rin gamitin para talaga mahalo siya mabuti. For our meringue, gagamit tayo ng 4 pieces of egg white and 1 teaspoon of vinegar. And pwede rin kayo gumamit ng cream of tartar. And then gamit ang wire whisk, imimix lang natin to. And kapag nakita nyo nag-double ang size niya, mag-add na tayo ng 1/4 cup of white sugar. Then continue mixing hanggang sa maging stick-stick na yung ating meringue. Malalaman nyo rin pala kapag ready na yung ating meringue. Kapag inanay nyo yung wire whisk, tapos yung pinakadulo ng ating pinaka-meringue, hindi siya basta-basta nalalaglag. Ibig sabihin, okay na yung ating meringue, ready na siya. Then, imimix na natin yung meringue natin sa ating mixture. Pero bago natin nilagay ating meringue, ay maglagay lang muna tayo ng konting meringue din sa ating mixture kanina, tapos ihalo lang muna natin siya mabuti. By doing this, hindi na tayo mahirapan mamaya ilagay lahat ng meringue dun sa ating mixture kasi nakapag-adjust na sila. And sa paghalo pala, kailangan dahan-dahan lang. And ang gawin nyo lang method is cut and fold. Ayan, haluin nyo lang siya na isang side tapos cut, then ipo-fold nyo lang siya. Ganyan lang yung paghalo nyo tapos dahan-dahan lang para hindi bumagsak yung ating meringue. May tendency kasi na kapag na-overmix, hindi na siya magiging fluffy. Kaya dapat talaga dahan-dahan lang sa paghalo ng ating mixture. Siguro pag first time mo itong gagawin, baka hindi mo agad ma-perfect yung ating pinaka-pianono. Pero sabi nga, di ba, practice makes perfect. Kaya sa susunod na gawa mo, sigurado, makukuha mo na rin yan. Napakita sa video, pero kailangan pala yung pinaka-pan na gagamitin nyo. I-grease nyo muna ng oil or ng margarine bago nyo lagyan ng parchment paper. Then, i-buhos nyo lang yung mixture. And using spatula na flat surface, ipa-flatten lang natin to hanggang sa magpantay na.
i-flatten yung pinaka-mixture natin. Then, tap nyo lang yung pinaka-pan natin ng 1, 2, 3 times para na ma-release yung mga bubbles para kapag naluto siya, walang mga butas-butas. Then, preheat na rin yung oven nyo ng 170 degrees Celsius. Then, ibibigla natin to ng mga around 15 minutes. Then, pagkaluto ng ating pianono, pinalamin ko lang muna siya dito sa ating baking rack. Then, nung medyo malamig na, ayan, naglagay lang ako ng clean cloth or ng white cloth dito sa table. Tapos, i-dust nyo lang siya ng white sugar. Pero dahil wala akong white sugar, gumamit na lang ako ng brown sugar. And nag-add tayo ng sugar para hindi dumikit yung pianono dun sa pinaka-cloth. Then sa paglagay ng pianono, ayan, baligtarin nyo lang yung pianono. Tapos, yan, ilagay nyo lang siya dun sa pinaka-cloth. Then, i-remove nyo lang yung parchment paper. Yema fillings pala yung nilagay ko. Kung gusto nyo malaman paano ko ginawa yung fillings, maglalagay ako ng link sa paggawa ng yema fillings. Pagkalagay natin ng yema fillings, ipa-flatten lang natin siya para kapag niroll natin yung ating pinaka-pianono, pantay na siya. And sa pag-roll naman, ayan, hawakan nyo lang yung pinaka-cloth tapos dahan-dahan nyo siyang i-roll. Medyo i-push nyo lang, huwag nyo lang masyadong didiinan para hindi magbiyak yung ating pianono. Dahan-dahan lang sa pag-roll. At ito na po ang version ko ng pianono with yema fillings. And guys, promise, masarap talaga siya. Kasi yung pinaka-fillings natin na yema, hindi siya ganun katamis. Tapos yung pianono natin, ang lambot niya. Kaya perfect po talaga. Kaya itry nyo na to. Yun lang po for today's video. Bye! Salamat!